Ako si Kiko, isang full-time professional tambay. Tara, samahan niyo ako. Samahan niyo ako sa ginagawa ko sa umaga. Unang-una kong inaasikaso ay itong mga chicks ko. Bali, inuuna ko sila kasi sila ang may pinaka mahinang resistensya. So, kung uunahin kasi natin sa iba is baka makapagdala tayo ng virus mula doon sa malalaking manok papunta dito. Kaya sila ang ating priority sa umaga. So, mukhang malalaki na sila at pwede nang ilipat sa labas. Nasa brooder pa kasi sila ngayon at tingin ko naman is kakayanin na nila sa labas. After niyan ay asikaso naman tayo dun sa mga chicks ko sa labas. Pakainin naman natin itong nasa labas. Ay, napakatapang naman itong Rhode Island natin. Mga kasama niya is mga bantam yan lahat. So, ampun lang yung Rhode Island Red dyan pero siya ang pinakamalaki. Pero siya rin ang pinakabata dyan. Kasi nga, yung ating mga bantam is maliliit lang yung sizes. Yun yung nasa likod. Ang cute niyan mga paps. Favorite na manok ko yan. Sunod ay asikasuhin naman natin itong ating mga Rhode Island Red na almost 2 months. So, ang gaganda ng katawan yan mga paps. Malalaki. At hindi ko na talaga to pinush na ibenta kasi susubukan ko silang palakihin dito at gagawin ko silang egg producer dito sa aking backyard. Yan. After sa mga chicks ko, asikaso naman tayo para sa aking mga babae. Opo, marami po akong babae. Yun nga lang, yung mga babae ko, may mga itlog. Handa lang tayo ng pagkain nila. So, kabisado ko na yung timbang na kailangan yan. So, naandyan na sa takalan natin. Kaya, ganyan. Takal lang ng takal tayo mga paps. Alam nyo ba mga paps na ang itlog na brown at itlog na puti ay pareho lang itlog? Ayan, pasok na tayo dun sa bahay ng aking mga babae. Ayan, naghihintay na sila. Meron na tayong mga alipori sa likod. Pasok tayo sa bahay ng mga babae ko. Ayan, pakain na natin sila. Sa umaga ay pigs at binibigyan ko rin sila minsan ng asola sa tanghali. Sa hapon naman ay meron na talagang halo yung pagkain nila para makatipid naman kahit papano sa patoka. Baka po pala may magtanong kung anong mga breed itong aking mga alaga. Ito pong mga layer ko ay mga decal brown at mga decal white. So yung mga brown, syempre brown ang itlog niyan. Yung mga puti is puti ang itlog. Pero ako, alam niyo na yan. Medyo nalilibang tayo sa pag-aalaga ng mga ganitong manok. At syempre, kumikita rin tayo kahit papano kapag naibenta natin yung kanilang mga itlog. Meron na rin tayong mga buyer dyan at nagpapasalamat nga po pala ako dun sa mga ulit-ulit na umu-order ng kanilang mga itlog. Dito naman mga paps ay meron tayo ditong mga ilang breeder ng Rhode Island Red. So, 4 na inahin, isang tandang. So, tinan nyo naman yung nila, kulungan. So, puro DIY. Tapos yung bubong nila, silip na ang araw. Kaya pag umulan, medyo nababasa sila. So, may ongoing project tayo dyan. Medyo kinapos lang yung budget at wala pa tayong pang-yero. Baka naman. Huli kong pinapakain itong mga nakagala. Yan, halo-halong breed yan. Mga mixed breed na nga yan eh. Yung iba naman dyan is bata pa. Kaya okay lang na ihalo dyan kasi hindi pa naman sila makakapag-mate dyan. At kulang na kulang pa talaga yung kulungan kasi natin. Kaya itong iba ay nakagala na. Bukod nga pala dyan ay meron din tayong Chinese Silky. At nakakatuwa nga kasi ngayon ay after 2 months ay nangitlog na yung ating nabiling Silky Chicken. So nabili natin sila ay 4 months old pa lang sila at ngayon meron ng 2 itlog. So sana mapapisa natin yan para dumami yung ating Chinese Silky. Bukod sa mga manok ay may mga alaga din tayo dito, guinea pigs. Yan. Mga guineas. At meron din tayong mga cute na rabbit, mga Playboy logo. Alam nyo ba mga paps kung bakit sila ang nasa Playboy logo? Ayan, matutunghayan nyo na ngayon. Ayan ang dahilan kung bakit sila ang Playboy logo. Alam nyo na. Itong mga gawain kong ito sa umaga mga paps, yung pagpapakain, paglilinis ng mga painuman, paglalagay ng mga bagong tubig sa kanilang mga kulungan, ay medyo kumakain to ng aking oras. Pero hindi ko na masyadong naiisip yun kasi nalilibang din ako at nagiging stress reliever ko ang aking mga alaga. So ngayon meron tayong nakuhang 3 itlog dun sa breeders. At dito naman ay syempre nakakakuha tayo dito ng mga pambenta at pang ulam na itlog. Yeah. Yan yung pugad na ginawa ko. Yeah, may nangingitlog, medyo madumi yung nilagay nating flooring, palitan natin yan. Yun, goods. Yan, meron na rin tayong bagong itlog na bantam. So yan, dami. 9 eggs mga pups.
eggs. Yan ang ating bantam. Nakakatuwa mga paps pag ganyang dumadami yung mga alaga natin. Huwag lang tayong titingin doon sa lalagayan ng kanilang patuka kasi hindi nakakatuwa yun pag marami na sila. Doon sa ating guinea pig mga paps ay all leaves and grass yung pinapakain natin dyan. Kaya mapa umaga o hapon. Kaya kailangan masipag-sipag sa pagkuha ng damo. Dito naman sa ating mga kuneho ay pinapakain natin to ng feeds sa umaga at all grass din sa hapon. Unlimited na yon. Kasi kumakain sila magdamag. So, yung rabbit kasi mga paps ay medyo active yan sa gabi. Kaya kapag gabi, medyo damihan nyo yung pakain nyo sa kanila. Pero matatansya nyo naman yan kasi pag kayo ang nag-aalaga, makikita nyo yung kinabukasan kung hindi nila kayang ubusin. So, matatansya nyo yan. Ibahagi ko na rin sa inyo mga paps yung aking mga asola. Yan, puno na. Isa po yan sa nakakatipid sa pakain ng ating mga alagang manok. So, meron tayong dalawang maliit na pond at meron din tayo dito sa old rep na asola. Mga puno na. So, nag-aani tayo dyan kapag punong-puno na. Baka mamayang hapon ay mag-harvest tayo. Pati itong aking mga alagang daga ay ibabahagi ko na sa inyo. Medyo madami na sila. So, mukhang kailangan na natin gumawa ng mas malaking kulungan at yung yung screen na para diretso na yung kanilang dumi sa lupa. Dami-dami na yan mga paps. Medyo enjoy mag-alaga ng mga ganyan. At meron din tayong solo na hamster. Sana mahanapan natin to ng jowa para hindi naman malungkot. Pagkatapos nun mga paps ay saka lang tayo nakakapag-almusal at nakakapag video and edit na tayo niyan. So yan lang mga paps. Bye.